Yun, at good morning po sa ating lahat mga kapinoy. At medyo late na naman tayo makapagpapakain ngayon. Kasi po galing ako ng bayan or galing ako ng palengke. At naghanap muna ako ng pagkain ng ating mga alaga. Kasi wala pong maubusan po kami ng popcorn. Tsaka po yung dating page na pinapakain ko dito sa ating mga bibe is naubusan na rin. So bumili muna po ako ng konti. So kilo-kilo lang mga Pinoy yung binili natin ngayon. At ito muna po yung ating binili na crack corn mga Pinoy. Yan, no? Ito po yung pinapakain namin sa mga bibi namin dito sa mga nasa labas. Tapos ito sa mga month old na bibi natin. Lalagyan ko po ng tubig ito. Lalagay ko sa may kainan nila. Lagyan ng tubig at hahaluan po ng konting ng mais mga Pinoy. Yan po yung hinahalo natin para po mas mabilis sa lumaki mga bibi natin na mga month old. At ngayon, nakabili na tayo. So, babalik po tayo ulit doon sa ganung pamamaraan mga Pinoy. Yan, pakain muna tayo. Bigay tayo mga Pinoy ng mais. Yung crack corn na binili natin. Yan. Yan ang ipakain natin sa kanila ngayon. Beep. Mamaya pag may chance mga Pinoy, yun hulihin ko yun, oh, yung ano yan. Kasi merong yung lalaki po na yan na rooster na 3 months old na darag. Meron pong gustong makipag swap. At willing naman po tayong makipag-swap mga Pinoy. Yan, ito yung mga iba nasa paanan ko, pero doon ako nagbibigay kasi para hindi sila magpunta rito sa may paanan ko. Yeah. Mais lang mga Pinoy, oh. Konting mais lang ito yung isasaboy ko dyan sa kanila. Hindi man naabutin ng isang cup na yung noodles, yung cup noodles mga Pinoy. So hindi na kami hindi ko yan mauubos para sa kanila. Mamaya busog na mga yan. Ganyan lang mga Pinoy, saboy-saboy lang ako ng konti-konti lang dyan, oh. Para yan lang, oh. Kaya sarap pagmasdan mga Pinoy pagka magpapakain tayo tuwing umaga at saka hapon. Ang sarap sa mata nakakita yung mga alaga natin na tumutuka at masisigla. Diyan sa mga nakalabas na yan mga Pinoy, hindi naman tayo nagbibigay ng vitamins. Basta po just lang tayo sa pagkain. Basta wag lang silang nagugutom. Importante nakapagpapakain tayo ng 2 beses sa isang araw. Okay na po yan. No, gustong gusto nila mga Pinoy yung crack corn na yan.
solid po yung katawan ng mga bibi natin na yan, mga Pinoy. Tingnan nyo naman, oh, ang lalaki. Bibi! Medyo lalayo natin hagis para hindi sila masyadong pupunta dito sa paanan ko. Kasi pag sa malayo, yan o, puntahan nila yan. Doon sila pupunta para makakuha ng pagkain. Dati po nung darak ang pinapakain ko dito, tsaka sapal ng nyog, mga Pinoy, magaan po sa timbang. Marami nga po yun na ipapakain, pero magaan po sa timbang, mga Pinoy. Dahil nung nagbenta po kami ng mga barako na bata, is tumimbang lang po ng kulang 2 kilo. Kaya po nagbalik po ulit ako dito sa pagpapakain ng mais at saka mga konting feeds kahit papano para gumanda na yung pangitlog nila. Is napakaganda po ng timbang nito, mga Pinoy. Pagdating sa timbangan, pagbebenta sa timbangan, hindi po tayo matatalo. Dahil matimbang po yung ating mga bibi. Kaya po yung mga palakihin ko dyan, yung mga bibi na 1 month old, 2 months old, yan, binibigyan ko ng mais. Kasi po mabilis lumaki yung katawan ng mga bibi natin. So ayan, mga Pinoy, oh, hindi po tayo pwedeng mawalan ng mais dito sa ating pagbibigay ng pagkain sa ating mga breeder. Saka po yung mga naka-free range natin ng mga bibi at mga manok, mga Pinoy. Yan po ang sistema ng pagpapakain namin dito sa aming mga alaga. Hindi po kami pwedeng mawalan ng pagbibigay ng corn grits or cracked corn. Kasi po napakaganda po sa katawan ng ating mga alaga, lalong lalo na po sa mga manok at sa bibi. Tingnan nyo naman po. Tsaka po yung itlog nyan, mga Kapinoy, titibay po yung shell, magiging hindi po siya agad mababasag. Kasi po yung iba nagpapakain nga po ng feeds pero hindi naman naghahalo ng corn grits or kahit anong cracked corn, is mahina po yung shell ng itlog. Minsan po malambot. Dahil nadarasan na po namin yan, mga Kapinoy. Kaya po ang ginawa namin is naghalo po kami ng mga ganyan sa kanilang patuka kasama po ng feeds. So ang halo po niyan ngayon sa patuka natin is yan pong corn grits, GMP4 at saka po yung chicken layer. Yan po mga halo ng mga patuka natin ngayon, mga Pinoy. At napakaganda po ng pagbibigay ng itlog. So napakagandang mix combination po ng ginagawa natin dito sa ating backyard farm. At sinishare lang po namin sa inyo kung ano po yung natutunan namin or knowledge namin upang makatulong, lalong lalo na po sa mga baguhan. Depende na po yan sa inyo kung susundan nyo po ang aming pamamaraan dito sa aming backyard farm sa pag-aalaga ng aming mga darag at saka po ng aming mga bibi. Tingnan nyo naman, mga Pinoy, ang gaganda po ng balahibo ng mga breeder natin na darag. Oh. Yan po ang kinakalabasan pagka po nagpapakain tayo ng mais. So nakakatulong po yan ang pagpapaganda ng mga balahibo nila.
Tapos sasabayan pa natin ng Bitmin Pro mga Pinoy. Uy, the best. Yan o. Magandang resulta ng ating mga alaga. Magkakaon sana kami ngayon mga Pinoy. Mag-i-inject sana kami ngayon ng liver extract. Wala naman po akong kasama. Baka mamayang hapon na lang or bukas ng umaga. So medyo mahirap din po kasi mag-isa lang pagka mag-i-inject kasi po yung paghuhuli ng manok. So tapos mag-i-inject pa ako. Kailangan na mas madali po kasi pagka meron akong kasama dito. Kahit isang tao lang mga Pinoy. Siguro mamayang hapon na lang. Para po lalo pang gumanda yung pangangatawan ng ating mga alaga at saka maging shiny pa yung mga balahibo nila mga Pinoy pagka mag-inject po tayo ng liver extract. Saka mas lalo pong lalakas yung pangangatawan ng mga alaga natin. Nag-mature na mga Pinoy yung rooster natin oh. Dati ang pangit po ng balahibo niyan. Saka po yung buntot niya. Pangit po dati. Ngayon oh. Kaya nag-mature na mga Pinoy. Shiny na rin yung balahibo niya. Yung mga Pinoy, mas gusto pang kinakain ng mga breeder natin na darag yung mais. So natural po kasi yan nila na pagkain, yung mais na yan mga Pinoy. Kaya po mas gusto nilang kinakain yan. O puro mais yung kinakain nito mga Pinoy. Pero pag naubos po yung mais na yan, kakainin na po nila yung mga ano na yan, ibang NGMP4 tsaka po yung chicken layer. Kasi po pampaitlog natin yan mga Pinoy. Yan po ang ginagawa natin diskarte rito para po maganda yung magiging pangitlog ng ating mga alaga. Siyempre para maganda rin po yung ilalabas nilang mga sisiw. Ay, kumusta kayo? Ang mga pinapalaki ko mga bibe. Yan mga Pinoy. Yan sinubukan ko sa kanila yung Carbomin mga Pinoy. Meron kasing bagong feeds na nakita. So, pwede sa bibe, pwede sa manok. Carbomin mix po ang pangalan po yan. Nilagyan ko lang ng tubig mga Pinoy. Para po makain na maayos ng mga bibe natin. Tsaka may halo po yan na giniling na mais. Kasi po pinapalaki ko ito mga Pinoy, talagang tinututukan ko itong 4 na bibi na to para po makuha ko yung target na 1 kilo mahigit mga Pinoy, or sana maabot man lang ng 2 kilo. 1 month and 7 days mga Pinoy, itong mga bibi natin na to. So mamaya pag naubos yan ng tanghali, magbibigay pa po ako ng mais dyan para po talagang ma-reach natin or masobrahan pa natin yung sana yung 2 kilo dito sa mga bibi natin. Dahil napakaganda po sa mata, masarap pagmasdan mga Pinoy pag nakikitang malusog, matataba yung ating mga sisiw.
po sa tubig talaga itong mga bibi natin mga kapinoy. Yung dalawang ganyan no, sa maghapon, apat lang sila. Malaki din po yung lagayan ng tubig na yan. Isa kulang pa. Minsan 3 beses po tayo naglalagay ng tubig. Kasi pinaglalaruan po nila. Sinisibsib nila yung tubig, natatapon. So kaya magpapalit na naman tayo mamaya mga kapinoy. Maglalagay na naman tayo ulit ng tubig. Ganun talaga, waterfowl po kasi yung alaga natin mga Pinoy. Yan po mga bibi, mahilig po yan sila sa tubig kahit sisiw pa lang. Ito yung gagawin nating future breeder mga Pinoy. Yung iniwan po natin ito na 5, 4 po ang babae, tsaka po isang lalaki. So sana mabuhay ito lahat mga Pinoy. Kasi po ito po yung iniwan natin ay iwanan natin or magiging kapalit ng mga old breeder natin mga Kapinoy. Kasi po magaganda rin po talaga yung mga old breeder natin na yun. Kaya lang talagang matagal na. Kaya po in-out na natin. So sila yung magiging kapalit ngayon mga Pinoy. Meron pa tayo dito mga Pinoy. Oh. Yan. So may kausap po ako dito. Hindi ko lang sure kung tatawag pa siya mamaya. Sabi niya ngayon daw po kukuhanin. Kung pag tumawag bibigay po natin ito mga Pinoy. Yung 4 lang po dyan. Iwan po natin yung isa, yung maliit. Babae po yun mga Pinoy, so iwanan po natin yun. At sasama natin dito sa may kabila. Para maging 5 yung babae, 1 lalaki. So okay na po yun, para mayroon tayong pamalit sa mga breeder natin. Ito pa mga Pinoy, mga palakihin natin no. So bilis lang din lumaki nito mga Pinoy. Basta po suportado sa pagkain. Ang ng manok natin dito 7. Yan mga Pinoy oh, bibi natin oh. Di bali, ayan 3. 3 sila mga Pinoy oh. Ayan oh. 3 po sila magkakasama-sama sila dyan. Ayaw kasing umitlog dito sa may kabila at saka doon oh. So mas gusto po nila yan, sama-sama sila dyan oh. Nahayaan ko na lang mga Pinoy kasi nakakapisa naman tayo kahit 3 sila dyan. Yun naman po ang pinaka-importante. So yung nakakapisa tayo at makakuha tayo ng mga magandang sisiw. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.